Gemini! Welcome back sa ating Tagalog reading channel. Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader. So, gagawin natin ang inyong mga monthly Tagalog reading for the month of July 2020 for Collective Gemini. At ang timestamp ay 5 p.m. July 26, 2024 as of today. And maaaring mag-resonate to onto the next 3 to 6 months. Since this is collective reading, it may or may not resonate with you. So, I might tap into your energy next month if it doesn't resonate. Sa mga new viewers natin, welcome po sa ating Tagalog Reading Channel. Sa mga current subscribers natin, maraming salamat po sa pagsuporta ng inyong mga monthly Tagalog readings. Alright? So, Collective Gemini, without further ado, let's shuffle the cards first again in front of the camera and I'll see you guys in a few seconds. Okay? Welcome back, Gemini. So, simulan na natin ang inyong monthly Tagalog reading for the month of July 26, 2024 at ang timestamp ngayon ay 5:03 p.m. Okay, Gemini, kukuha tayo ng 7 cards sa deck na to. I believe na ito ay ang Sacred Oracle or Sacred Self-Care Oracle deck. Okay? Are you ready, Gemini? Shuffle ko pa daw or i-cut ko pa daw ng isang beses for some reason. Okay. So, let's begin. Position 1, second position, third, masyadong maliwanag pa. Okay. Kasi nalalabuan ako pag hindi nakabukas ito eh. Fourth card, sobrang namang liwanag pag yung fluorescent lamp pa yung binuksan. Fifth card, pang-anim, and at the center. Kasi pag sobrang liwanag, parang hindi ako makafocus sa reading. Gusto ko yung medyo warm light. Okay? So, iba-iba kasi ang mood ng mga tarot reader kung saan tayo mas, kumbaga, nakakapag-channel ng intuitive messages. So, dapat ganun yung ambience, di ba? Okay. Collective Gemini, sa first position, release position mo, ito yung mga bagay na kailangan mo na i-let go completely. Okay? Nakawala na talaga. Goodbye. Ganon. Done and dusted. Or yung mga bagay na matagal nang na-hold back na hindi mo na-pick up for so long. It's about time na pakawalan mo, no? I-let out mo. Okay? So, ang sabi, ano itong nakalagay? Chanting. Okay. You know yung mga monk, mga Gregorian chant, diba? Yan yung mga spiritual. Sa Catholic Church, we have Gregorian chant. No, it's prayer, but in a form of chanting. And it's beautiful. Kung meron kayo, you can go sa YouTube, makanin kayo ng Gregorian chant. It's beautiful, no? Na sinachant yung prayers. Like, yung kay Saint Benedict. Kasi before ako mag-start ng reading, nagka-cleanse ako ng space. Kasama dyan yung Gregorian chant ni Saint Benedict, no? Para ma-ward off yung mga negativity, no? Mga negative entities, no? Para clear talaga yung space natin. So, yung Cruz Sacra Sit Mihi Luz, non Draco Sit Mihi Dus, Vade Retro Satana, Nun Quam Suade Mihi Vana, Sunt Malaque Libas, Ipse Venena Bibas. So, Latin prayer yon. Okay? Like also sa mga monk, diba? Nagkakaroon sila, may chanting din sila. Prayer din yon. Yung mga om chanting. It's beautiful, diba? So, when was the last time you connect or you pray or you listen to something na sinasabi dito parang spiritual, no? To connect sa inner self mo. Kasi pag nag-chant ka, nag-pray tayo, yun yung connection mo ng higher self mo sa divine, sa spirit realm, no? So, when was the last time you did that? So, ang sinasabi dito, go back to that. Kung matagal nang na-let go or nakalimutan gawin yung ganyang practice or tradition or paniniwala. Okay? Or, yeah, basically yon. Hindi mo siya kailangan completely pakawalan eh. Ito yung something na nakalimutan na about time na gawin uli. Alright? Chanting and prayers. Gemini. Okay? Then, kung titingnan mo to, para din silang nasa yoga mat, no? Parang zen. Sa yoga kasi may breathing exercises. Diba? It's also a form of meditation. Yan. Okay? And then, sa position 2, yung kailangan mong i-release, Gemini, nag-i-incense siya, si ate girl. May hawak siyang sage. Like I said, diba, kaka-mention ko lang dun sa chanting. It could ward off negativity.
Ganon din dun sa second position mo. Maaaring ang pinagpapatuloy mo to, no? What do you need to continue? Clear your energy field, energetic field mo. Kung makikita mo to, it pertain sa aura mo. Okay? So, sage your space, yung sacred space mo. Yung kung saan ka laging nandoon. Okay? Pwede rin mag-declutter tayo ng mga gamit na baka nag-hold tayo ng memories pero hindi na talaga natin kailangan eh. Kailangan natin sila i-let go completely. So, itanggalin natin yun, itapon natin. No? Spring cleaning, tawag sa Chinese culture. No? Kasi when I was working in Singapore as OFW, mga before Chinese New Year yata, yun, basta yun, nag-spring cleaning sila. Okay? So, it's another form of ritual or belief nila. And tayo din naman, di ba? In any culture, meron tayong way to clear our energy field, no? Baka masyadong daming toxicity na nakakapit sa atin. So, ang nire-recommend ito, yung continue doing, kung ginagawa mo nga ito ngayon, no? Incense. Sage muna, and then palo santo. Kasi may may sequence pag nagka-cleanse tayo, no? Kung incense yan, paano tayo nagki-cleanse ng space? Pwedeng asin, di ba? Pwede rin na sound cleansing, like itong bell na to. Maganda tong bell na to, napakaliit niya, no? Pero kasi pag ni-record, hindi masyadong naririnig. Pero sa personal, ang ganda ng sound niya. It's just that sa recording, hindi ko alam bakit hindi maganda yung sound niya, no? Pag pinapakinggan ko, pero ang ganda niyan, oh. Ang ganda, bell na bell siya. Mini bell to. Okay? So, yun. Sound cleansing as well. Ako, kine-cleanse ko yung crystal ko. Sound cleansing and incense. Pero, ano yung incense na tama pag nagke-cleanse ka? Sage talaga. White sage or yung sage na talagang, yung tumpok-tumpok na nabibili. White sage, no? Yung loose leaves niya. Pwede yun. Yun kasi, pantanggal ng negative. Pag mag-i-invite ka naman ng positive energy, palo santo naman. Frankincense, 'di ba? Ganun para mas divine yung vibe. Okay? Now sa third position, Gemini, sa manifestations mo, be still daw, relax lang. Sa traditional tarot, nakabalik ito, ibig sabihin hangman. Okay? So sa mga manifestations mo, relax ka lang kasi may work in progress na nangyayari dyan. Akala mo walang movement. Wala kang nakikitang movement sa 3D, 'di ba? No, o kahit ikaw, non-action sometimes is already action kasi it's the universe who does the work for you. No? Nagawa mo na lahat, it's let go. Let go of attachment dun sa magiging outcome ng mga manifestations mo. Be still. And know that, inaalagaan na yan. The universe or God is taking care of that. Okay? So, kalma lang tayo sa manifestation natin as long as ginawa na natin yung part natin. You do all your work. Yun na yun. And the rest will follow, no? Leave it there, no? Kalimutan natin. Pwede rin ganun. Relax muna tayo. Okay, nag-manifest na ako. Mina-manifest ko yung tao na to na bumalik sa buhay ko, for example. Nagawa mo na yung ritual mo, let it go. And just relax. Enjoy. Live as if nandun ka na sa state ng wish fulfilled mo. Act as if kasama mo na si specific person mo. Ganong energy. Okay? Kasi hangman to sa tarot card, yung gantong image siya. Okay, intuitively lang, yun ang feeling ko. Okay? Now, sa ating fourth position, nandiyan naman si movement. See, after ng manifestation mo, what did I just say, you cannot make this up. Nagawa mo na lahat, let universe or God do the work, diba? Ngayon, ito yung external energy. Ito, movement. Pero sinabi ko, may work in progress in the background. Hindi na ikaw yung gumagalaw para dito. It's the universe or God doing the work for you. Kaya may be still ka dyan. May movement. Pero itong movement, nasa fourth position, ito yung external energy. So, you need to trust na gumagalaw yan. Lahat ng mga desires mo, and let's say, nag-apply tayo sa trabaho rin, one example. And then, ang tagal bumalik ng feedback, diba? Na inaantay natin kung hard tayo or hindi. Huwag ka mag-alala kasi there's like a progress behind, sa background, no? Yung background yan, hindi mo man nakikita how they operate, ano? O baka na-close na yung trabaho, baka nag-work ka, if ikaw ba yung na-hire or don't worry, kasi may movement in favor para sa'yo. Kasi ito yung external energy mo eh. Whatever is the outcome, you need to let go, no? Relax lang, okay? Kasi nagkakaroon ng progress, hindi mo palang ramdam or hindi mo pa nakikita, pero nandun yun. Okay? Whatever it is you're dealing with. O may nantay kang approval process, syempre, nire-review, ongoing. But still, live doon sa end of
wish fulfillment mo. Na parang natupad na yung wish mo. Ganun dapat, okay? Yung energy. Now, sa position 5, nandyan ang massage. So, nakita mo to, may hawak niya yung balakang niya. Tapos, minamassage yung kamay niya, yung balikat niya, yung talampakan niya, yung neck niya. So, parang full body massage. Ito yung kailangan mo ibigay sa sarili mo. Could be physical health din to, concerning physical health mo. Kasi, when was the last time na punta tayo sa spa, nagpamasahe? Ako, ang tagal na, years na eh. Then, ito lang lately, last month, nagpa-back massage ko. Kasi ang sakit ng neck ko. So, sabi ko, ba't kaya laging masakit? Hindi naman, I don't think mali yung position ng tulog ko. Mukhang okay naman din yung position ng tulog ko. It's just that ang daming pagod, no? Pagod yung muscle. Ang daming lamig sa katawan na nahigop. Nung nahigop na yung lamig, doon, naging okay yung pakiramdam ko yung shoulder and neck ko. So, it could be concerning your physical health. So, pumunta ka sa mga regular massage, okay? Pwede rin kasi ang massage is not only para sa physical health mo. Chiropractor din, kasi may spine issue ako in the past. Pero may feeling ko ayokong bumalik. Or nandyan lang yan eh. It's just that, hindi ko lang nararamdaman kasi naaalagaan ko. Regular go to chiropractor. Kasi nga, nagkaroon ako ng posture issue kasi sobrang lagi ako nakaupo. Yung trabaho ko kasi long hours na nakaupo. So, nakakalimutan ko yung posture ko. So, medyo hindi nag-align yung spine ko na sanay na ganitong direction ako nakaupo. So, na-correct naman, pero if hindi kasi aalagaan or i-maintain no, yung posture natin, sabihin natin gano'n, or hindi ka nagpapa-regular massage din, or chiropractor from time to time, then baka magkaroon ng resurgence, di ba? So, yun, concerning physical health, no? So, go for a massage, Gemini. Now, we don't do health reading, It's just that kung may lumabas dyan, then sasabihin natin kasi self-care deck ang gamit natin. Let me see kung kaya kong i-pull out kasi nandito yung kape ko. Okay, kaya ko. So, ang pangalan ng deck na ito, the Sacred Self-Care Oracle Deck. Right? Yan na natin ilagay. Now, sa 6th position mo guys, nandito ang sa new beginnings, nakalagay flow like water. Sa new beginnings mo. So, swimmer siya. So, against all current, no? Siyempre, you flow like water, di ba? Ang water, nahampas-hampas tayo ng alon. Minsan high tide pa. Minsan low tide. Tapos, may destination ka, sinusway ka left and right, di ba? Sa iba-ibang direction pa. Minsan lulubog, minsan lilitaw. Parang kung nakasakay ka sa boat, di ba? Nagsisail talaga. So, sail lang daw sa mga bagong simula mo. Ngayon, wag tayo mag-push too much, no? Kung saan ka dalhin ng agos, no, sa mga bagong simula mo, just go with the flow daw muna. Let's say, may bago kang trabaho at kinakapa mo, you're still finding your niche, no, or yung ang tawag dito, corner, no, kasi may kanta no, yung sa Pippin, yung corner of the sky, no, just go with the flow first, and right now, kung hindi ka makapag-decide where you wanna go, that's okay. So, enjoy muna the journey, no? Pero alam mo, focus ka pa rin sa destination, no? But enjoy the journey. And wag tayo manghina panghinaan ng loob, no? With little bumps on the road or on the sea. Kasi what makes a great sailor is kung gaano siya kagaling mag-navigate, 'di ba? Sa mga challenges while sailing. Yun, okay? So, I hope it makes sense sa mga new beginnings mo. Now, at the center, Gemini, nandyan ang ground yourself. So, nakita mo ito, nagme-meditate siya. May crown chakra, then may rainbows. Yung mga rainbows, I think, mga different enlightenment, tapos yung heart chakra, tapos, ayun, may mga ugat, no? Yung person na to. So, ground yourself. How do you ground yourself? Since it's more like parang earth element, earth energy, be more practical, be more pragmatic, no? Be more casual, and build anything na, alam mo yon, magtatayo ka based sa panghahawakan mo siya or nakikita mo siya, hindi dahil sa mga hearsays lang. Words are just words, we need proof, diba? Parang gano'n. Walang empty promises. Hindi tayo nagbi-build ng castle sa sand, diba? So still yung buhangin, mababasa yan ng waves, diba? Ng dagat, ng dalampasigat. Okay? Flow like water, but still, no? It's different context here, no? So, dapat mong matutunan. You need something na nakikita mo at napanghahawakan mo. Something tangible. Sa lahat ng mga... And I don't know what
happened in the past, no? Maybe meron dong mga, sabihin natin, empty promises, mga monkey business, ganon. So this time around, you have to be careful, no, that you see everything na itatanim, na nag-grow. Alright? Visually, nakikita mo, nahahawakan mo. Money man yan, sa love life man yan, commitment na solid, longevity sa iba't ibang bagay, structure, no? Stability, security. Yon. Make sure na it's something na rooted, no? Yung nakabaon talaga, tangible, solid, magsa-solidify sa reality mo. Okay? So, sana Gemini nag-resonate tong reading na to sa inyo, no? I'll see you guys on your next month reading. Natapos ang reading na to at 5:17 p.m. July 26, 2024. And if it doesn't resonate, I will tap into your energy next time, Gemini. Take care. God bless. Mahal ko kayo. Bye!